maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli sumahati nawa ang pagpapalang espiritual, ang pagpapalang karunungan at kaalamang nagbubuhat sa kataas-taasang banal na Diyos. So ang sabi nga sa mga bahagi ng banal na kasulatan, walang kabuluhan ang lahat ng bagay, liban ng paglingkuran mo ang kataas-taasang banal na Diyos. So kailangan po ang tao o ang isang lingkod ng makapangyarihang manlilikha sa lahat ay araw-araw po siyang nagpupuri sa kataas-taasang banal na Diyos upang magbigay ng kaluguran, magbigay ng pasasalamat sa makapangyarihang manlilikha sa lahat. Sapagkat wala na nga pong maibabalik ang tao sa ating kataas-taasang banal na Diyos bilang pasasalamat sa lahat ng mga natamo nitong mga pagpapala, kundi ang mabigyang kaluguran at mabigyang puri lamang at kaluwalhatian ang makapangyarihang sa kanya'y naglikha. So kaya nga po, mas malulugod ang makapangyarihang Diyos kapag ang tao ng Diyos ay lubusang nag-aaral ng kanyang banal na salita sa araw-araw. Ang sabi nga sa mga bahagi ng banal na kasulatan, araw-araw mong pagnilayan ang kanyang banal na salita, na ikaw dapat tao ng Diyos ay lumalakad sa mga batas at palatuntunan ng makapangyarihang Diyos. Kinakailangan po ang sakdal na hinirang o ang tao ng Diyos ay kinakailangan pong sumunod sa mga batas at pamantayan ng kataas-taas ang banal na Diyos upang siya po ay kalugdan ng makapangyarihang Diyos. Kabilang na nga po ang kanyang mga pamantayan na kinakailangan ang bawat isa po sa atin ay natututo pong magbasa ng banal na kasulatan, natututo pong pumunta sa mga gawaing pang-eklesyastiko o usaping pangkabanalan upang dito po'y magpalakas ng kanyang espiritual na kalalagayan. Sapagkat ang pag-aaral po ng salita ng Diyos ay hindi po makakamit sa kahit saang sekular na pag-uusap sa larangan ng makamundong aspeto. Saan mo lamang po matatagpuan ang mga salita ng Diyos? Unang-una, kung ang isang tao po ay nahihilig po pumunta sa simbahan, doon lamang po siya magkakaroon ng pagkaalam o higit na pagkadunong sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay hindi mo po makukuha sa alinmang aspeto ng makamundong gawain ng sistema ng mundong ibabaw. So dito lamang po natin mapapag-aralan ang salita ng buhay na nanggagaling sa Kanya. Tayo po ay makikibahagi sa mga fellowship, sa mga usaping espiritual, sa mga gawaing pangkabanalan o gawaing pang-eklesyastiko sa iba't ibang panig ng daigdig upang tayo po ay magpalakasan sapagkat tao lamang po tayo at likas na nanghihina sa ganang atin. At wala na nga pong ibang kalakasan ng tao liban na ang matutong sumandal sa makapangyarihang sa kanya'y naglikha. Yan nga po ang makapangyarihang Diyos na manlilikha ng lahat ng bagay. At idaragdag pa rito mga ginigiliw ko't iniibig na ang tao po o ang isang sakdal na hinirang dapat po ang kanyang namumutawi sa mga labi niya ay ang bawang kaluguran ng makapangyarihang Diyos. So dapat po ay pinupuri niya at niluluwalhati ang banal na pangalan ng manlilikha sa bawat sandali ng kanyang ilalagi sa mundong ibabaw. Sapagkat hindi nga po niya hawak ang kanyang buhay, inihalin tulad po ng banal na kasulatan na ang buhay ng isang tao ay parang isang singaw na sandaling lumilitaw, kalaunan ay napapara. So dito ay pinaliwanag po sa perspektibong pananaw ng konteksto na inihalimbawa po ang isang buhay ng tao sa isang singaw o isang usok na napaiilang lang sa himpapawid na sandali lumilitaw, kalaunan po ay napaparaw. So ganyan po kabilis ang buhay ng isang tao. Minsan napapabalita po natin na kasama lang natin kanina at bukas ay wala na. So minsan napapabalita po natin na malakas pa ang tao na iyan. Tapos mababalitaan mo na siya pala ay patay na.
So mapalad ka kaibigan, mapalad ka kapatid, sapagkat ikaw ay malakas pa, ikaw ay humihinga pa, ikaw ay merong mga tinatamasang mga pagpapala sa makapangyarihang Diyos, kaya ikaw ay napakapalad. Kabilang na sa mga pagpapalang tinatamasa mo ay nakikihiram ka ng mga hininga ng buhay na nanggagaling sa Kanya. So paano nga po ang isang individual o ang isang tao ay magbalik ng pasasalamat sa ating kataas-taasang banal na Diyos? So makapagbabalik lamang ang isang tao sa makapangyarihang Diyos ng kanyang pasasalamat kung siya po ay merong effort na gagawin sa ating makapangyarihang Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba. Sapagkat ang pagsisimba po ay dito po natin niluluwalhati ang banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. Sa ganyang kaparaanan, nagagalak at natutuwa po ang makapangyarihang Diyos sa isang mananampalataya. Kung siya po ay nag-aalab, kung siya po ay nag-iinit sa pagluwalhati niya sa kataas-taasang banal na Diyos. Subalit kung ang tao ay mas minabuti nitong mainam na pumunta sa pawang mga walang kakwenta-kwentang mga bagay, sa pawang mga walang kabuluhang mga bagay, hindi po nalulugod ang kataas-taasang banal na Diyos. Manapay, dinudungisan lamang nito ang kanyang pagkawangis o ang kanyang pagkalika na dapat sana'y hinubog siya para maluwalhati ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat nilikha po ang tao to glorify Him, to glorify God, upang mabigyang kaluguran at maluwalhati ang ating makapangyarihang manlilikha sa lahat. Kaya nga po mga kaibigan, kung ikaw ay ganap na tao ng Diyos, kung ikaw ay isang mananampalataya, o kahit minsan ka na'y makalasap ng pabalita ng makapangyarihang Diyos, dapat po merong pagsasabuhay ang tao o may application po sa buhay ng isang mananampalataya o sa buhay ng isang individual na nakarinig ng pabalita ng pag-asa. So, una po rito mga kaibigan at mga ginigiliw kong taga-subaybay, tatandaan po natin na in Christ, there is hope in Christ. So meron po tayong pag-asa sa pangalan ng makapangyarihang Hesukristo. Sa pangalan ng makapangyarihang manlilikha sa lahat, dito po nagkakaroon ng pag-asa ang isang tao, sapagkat wala na nga pong higit na pangalang itinangi sa buong mundo o sa buong universo at sa buong sansinukob, kundi ang pangalan lamang ng ating makapangyarihang si Hesukristo na nagliligtas sa buong sangkatauhan. So, mabuti pa't basahin po natin ang sinasabi rito sa banal na kasulatan na isang palatandaan na ang isang sakdal na tao ng Diyos o ang isang sakdal na hinirang ng kataas-taasang banal na Diyos ay mas minamabuti at mas iniibig nito ang lakad ng makapangyarihang Diyos. So ang sabi po rito sa 140 ng aklat ng mga awit, o sabihin na nating 119 versikulo 140 ng aklat ng mga awit, ang sabi po rito ay, ang salita mo'y totoong malinis, kaya't iniibig ito ng inyong lingkod. So ang umiibig lamang sa kanyang banal na salita, ang humangad lamang o nag-aangad lamang sa kanyang banal na salita, at ang nagiging interesado lamang nito ay ang kanyang mga lingkod. Kapag hindi po lingkod ang isang tao, bibihira po siya magkaroon ng desire o sabihin na natin ng hangaring makinig ng pabalita ng makapangyarihang Diyos. Bibihira po siya magkaroon ng hangaring makasunod o makatupad sa kalooban ng Diyos. At bibihira iyan makinig kapag pinag-usapan na po natin ang salita ng Diyos. May mga tao po na sadyang naiinip kapag pinag-usapan po ang salita ng makapangyarihang Diyos. Nagsisinsanay, ito naman talaga ang makakatulong sa kanila. Sapagkat ang mga salita po ng Diyos, ito po ay sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Pagliligtas po ang
hangarin ng makapangyarihang Diyos. Kaya ginamit niya po ang mga iba't ibang mga propeta, mga mangangaral, mga lingkod na mga hinirang upang ang kanyang banal na mensahe, ang kanyang banal na salita ay maiparating sa sangkatauhan sapagkat sa darating na kapanahunan ay upang wala na po siyang pagsisihan ang tao. So, ibig sabihin nito, kailangan kung ikaw ay may buhay, kailangan nating kilalanin kung sino ang sa atin naglikha at naglalang. So, wala na nga pong itinuro sa atin ang Biblia o ang banal na kasulatan, kundi ang makapangyarihang Diyos lang sa lahat. Ang kinakailangan nating sambahin, luwalhatiin sa espiritu at katotohanan. Kaya nga po ang isang sakdal na hinirang o isang mananampalataya o ang isang tao, kinakailangan nakatuon ang kanyang focus, diwa at atensyon sa ating makapangyarihang manlilikha sa lahat. Sapagkat ang lumikha ng lahat ng mga bagay, dapat ito po ay pinupuri ng lahat ng bawat individual. Alam niyo mga kapatid, isang pribileyo ang pagkakilala mo o ang pagkaalam mo sa mga dunong ng makapangyarihang Diyos. Sapagkat may marami pong mga tao, ayaw nila ng mga ganitong mga pag-uusap. Ayaw nila ang usaping pangkabanalan. Kumbaga ay nagiging parang yung term ng sanlibutan, yung pagiging corny kapag ikaw ay nagdala ng gospel o nag-share ka ng gospel o ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos, kapag isinishare mo ito sa mga hindi interesado, parang ang labas, ikaw pa ang nagiging hungang sa paningin nila at bawang nagiging katawa-tawa ka sa kanilang paningin. So vice versa lang po. Kung ikaw, sa tingin ng makapangyarihang Diyos, ikaw ay nagiging kalugod-lugod sa kanyang paningin sapagkat ginawa mo ang atas ng may buong katungkulan mo sapagkat naintindihan mo ang banal na pagtawag sa iyo, sa sanlibutan po ay iba. Isa kang hungang sa paningin ng sanlibutan ito. Ngunit ang anumang pagtsatsaga dito sa mundong ito, anumang pagtsatsaga mo sa mundong ibabaw, yan po ay may kalakip na pangako ng makapangyarihang Diyos. Kaya nga sabi doon ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So kinakailangan ang isang Kristiyano ay nananatiling tapat hanggang wakas para siya magkamit ng buhay na walang hanggan. So hindi po siya papadala sa takbuhin ng mundong ito, hindi po siya paaano sa anumang pagsubok, sa hamon ng buhay, hindi po siya susuko sa alinmang hamong ng buhay o mundong ibabaw, kundi bagkus ang magiging motivation ng bawat individual o bawat isang Kristiyano ay ang Diyos lang ang nagsisilbing kalakasan nito sa kanyang buhay at walang ibang tutulong sa kanya liban na ang makapangyarihan Diyos ng kataas-taasan. Wala siyang magiging ibang motibasyon, kundi ang parangalan at paglingkuran lang ang kataas-taasang Diyos na manlilikha sa lahat. So ganun po dapat ang isang mananampalataya o ang bawat individual na minsan ay dumadaan ang kanyang mga pagsubok at suliranin sa buhay. So i-focus niya ang kanyang atensyon wag sa mga problema o hamon ng mundong ito. Sapagkat kung nakapokus ang kanyang buhay sa sistema ng mundong ibabaw, siya po ay parang ipalamang na hinahangin at nawawala at tinatangay ng hangin sa sangkalayuan. Pero kung siya po, bagamat siya po ay dumadanas ng suliranin at mga pagsubok at mga problema sa buhay, kung ang titingnan niya, ang katuwang niya o ang magiging katuwang niya sa kanyang buhay, ang Diyos ng kataas-taasan lang, at meron po siyang pag-asa, ang kanya po magiging replika o ang kanya po magiging motibasyon ay ang pawang magiging kaluguran lamang sa banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. So, yung Kristiyano pala, pag siya po ay dumanas ng isang kabigatan sa buhay, dapat pala ang focus nito ay ang Diyos ng kataas-taasan. Dapat pala ang motibasyon ng isang Kristiyano ay ang Diyos lang ang makakatulong at makakatuwang niya sa oras na siya ay
nasa alinmang hamon ng sistema ng problema sa mundong ibabaw. Dapat pala ang motibasyon ng isang individual ay hindi po siya hihiwalay sa presensya ng makapangyarihang Diyos, kundi lalo pa niyang kakapitan ang makapangyarihang Diyos na sa kanya'y tumawag. Sapagkat nalalaman niya na minsan pa sa kanyang buhay na ang kanyang mga pangarap sa buhay at ang kanyang mga adhikain ay matutupad sa tulong ng makapangyarihang Diyos. So wala na kasing ibang maaasahan ang tao. Iiwanan ka ng lahat ng mga tao, mga kaibigan mo, mahal sa buhay, at ibang-ibang personalidad. Iiwanan ka niyan lahat. Pero ang makapangyarihang Diyos ng kataas-taasan na sa iyo yung naglikha, kailanmay hindi ka iiwan, kailanmay hindi ka bibiguin, sasamahan ka ng kataas-taasang banal na Diyos saan ka man kumaroon. So sabi nga, sa mga bahagi ng banal na kasulatan, kumapit ka lang sa Kanya at hindi ka mabibigo. Maigi pang kumapit ka sa manlilikha ng lahat ng bagay kaysa kapitan mo ang mga tao, sapagkat ang tao may mahina ayon sa banal na kasulatan. At ang Diyos ng kataas-taasan ay siya po ang nagbibigay ng kalakasan, siya po ang pinakamalakas sa lahat, kaya maigi pang kumapit ka sa dulong o karunungan ng makapangyarihang Diyos sa lahat. Huwag ang mga kapwa natin individual o kapwa natin tao. Pwede lang natin hinga ng advice kung mabuti yon. Pero kapag masama na ang advice, wag po nating tutuklin. Maigi pang dumulog tayo sa kataas-taasang banal na Diyos. Manalangin tayo, taimtim tayong manalangin sa kataas-taasang banal na Diyos at tumawag tayo sa Kanya upang i-reveal sa atin lahat ng mga bagay na ating gagawin sa ating buhay. Diyos na makapangyarihan sa lahat, panghawakan mo ang aking buhay. Dapat ganun po ang iniisip ng bawat individual o bawat Kristiyano. Lalo na po kung siya po ay may tatak na ng makapangyarihang Espiritu Santo. So dapat ang kanyang motibasyon sa buhay, laging ang Diyos lang ang kanyang aasahan. There is hope in Christ. So, ang sabi po rito ay, pagsunod sa utos ng Diyos ang siyang aking isinasabuhay, diwang ito ang susundan ng tapat kong pamumuhay. So, dapat po ang tao po ay nagsasabuhay ng mga salita na kanyang binabasa sa banal na kasulatan. At ang kanyang sinusundan na pamumuhay ay ang pawang ikalulugod lamang ng makapangyarihang Diyos. So, binigyan po natin ito ng acronym. Hope. There is hope in Christ. So, bakit mayroong pag-asa sa banal na pangalan na makapangyarihang manlilikha sa lahat? Una mga kapatid, hindi ka maililigtas ang sino mang pangalan sa mundong ibabaw, kahit sino pa siya, kahit sino pang hari, kahit sino pang pinakamataas na tao, kahit sino pang mga dalubhasa, mga scholar, o kahit sino pang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundong ibabaw, hindi ka kayang iligtas niyan, lalo kung kaluluwa na ang pinag-uusapan. Ang tanging makapagliligtas lamang sa tao ay ang makapangyarihang Diyos at ang dugo na makapangyarihang anak ng Diyos na tumigis sa krus ng Kalbaryo, na siyang daan patungo sa ikaliligtas ng kaluluwa ng buong mundo. So, wala nang ibang daan, hindi rin ikaw maililigtas ng anumang uri ng sekta na kinaaaniban mo, kundi ang banal na pangalan lamang ng makapangyarihang Diyos ang siyang tanging makapagliligtas sa tiyak na kamatayan ng iyong kaluluwa. Kaya nga po, ang pagkapit sa kataas-taasang banal na Diyos, ito ang mas mabuti nating marapat na pakanasahin. Kahit anumang pagsubok o hamon ng mundong ibabaw, kapit ka lang sa Lord. Kapit ka lang sa makapangyarihang Diyos. At pagdating ng araw, sasamahan ka ng makapangyarihang Diyos. Kung saan ka man hahayo, hingin mo ang presensya ng makapangyarihang Diyos. Hingin mo ang gabay at patnubay ng makapangyarihang Diyos saan ka man pumaroon. So there is hope in Christ. So the first letter is letter H. Ginawa po natin ito ng acronym. So, letter H is humbleness. So, kinakailangan pala ang isang sakdal na hinirang o ang isang Kristiyano
ay ang kanyang karakter na tinataglay ay ang pagiging mapagkumbaba o mapagpababa o humbleness. Sapagkat nalulugod ang makapangyarihang Diyos na sa kabila po ng kanyang tinataglay na karunungan ng mundong ibabaw, siya po ay dahang-dahang nagpapahinuod. Ang tao po na mataas ang pinag-aralan, edukadong tao, dapat ang una niyang tinuklas ay magpakadunong sa dunong espiritual at hindi ng sistema ng mundong ito. Kundi bagamat siya po ay nagpapakadunong, nagpapakadalubasa sa larangang usaping espiritual sa ikaluluwalhati ng makapangyarihang Diyos. So bakit humbleness? Napakahalaga po nito ng pagiging humble o pagiging mapagkumbaba. Bakit? Kasi mula pa, before the foundation of the world, doon pa lang sa history ni Lucifer, iyan naging kumbaga suliranin o sabihin na nating naging hadlang ay ang pagiging mapagmataas nitong si Satanas. Kaya siya hinulog dito sa lupa. Ang dahilan ng pagbagsak at pagkawasak ni Satanas ay ang pagyayabang at paghahambog sa ganang kanyang kapalaluan. Hindi na po niya na-recognize ang makapangyarihang sa kanya'y naglikha. Kundi, ang nangyari po noon, lumaki pa ang kanyang ulo habang pinupuri po siya ng lahat ng sanlika, habang hinahangaan siya. Kasi ang ganda-ganda ni Satanas marilag at may mga diadema, may mga diamante pa siya. Nahihiyasan siya ng mga iba't ibang mga mahuhusay na mga bato. Ngunit kakahanga ng mga ibang mga nilalang sa kanya, nagmataas na po siya. Yun po ang pinakadelikado sa lahat. Ang pagiging mataas, yung padahilan ng pagbagsak mo sa mundong ibabaw. Lalong-lalo na kung hindi ka kakapit sa kataas-taasang banal na Diyos. At yan din ang pinanggamit ni Satanas. Yung pagiging mapaghambog niya, mapagmataas niya, yan din ang ginamit niya sa tao upang ang tao ay madaya at makuha niya mula doon pa lang sa halaman ng Eden. Kasi tinimpo si Adan at Eva. At ang sabi diyan ay magiging kakatulad ka ng Diyos kung ikaw ay kakanin ng bunga na ipinagbabawal sa iyong pakanin. So, natempo ang mga sinaunang mga tao na sina Adan at Eva at ito'y kumain, kaya nalugmok sa kasawiang palad at nalugmok sila sa kasalanan. Kaya nga po, bakit may pag-asa sa banal na pangalan na makapangyarihang Diyos sa lahat? Kasi nga po, galing ka po doon sa kasalanan. So kung ikaw po ay nakakilala sa makapangyarihang Diyos, tinupad mo ang kanyang mga utos, tutulungan ka ng makapangyarihang Diyos para maakay doon sa pagkalugmok mo. Mula sa sistema ng pagkalubog mo sa kasalanan, iaahon ka ng makapangyarihang Diyos. Tutulungan ka at sasamahan ka ng makapangyarihang Diyos para ang iyong ambisyon o mitiin sa buhay ay magkaroon ng kaganapan alang-alang sa kalooban ng Diyos. Pero kung ikaw ay naghahambog sa ganang iyong kapalaluan, hindi ka po magtatagumpay sa iyong buhay. Siyang nag-aakalang nakatayo at mag-ingat at baka mabuhay. At marami na po yung pinatunayan, even si Nebuchadnezzar, na ang tingin niya sa sarili niya ay Diyos. Kaya hindi na po siya sumasangguni sa Diyos. And yet, nung siya po ay lumagapak sa pamamagitan ng pagsakop ng kanyang kaharian, doon na po siya natutong tumawag sa makapangyarihang Diyos. Kinilala na po niya ang atas o ang utos ng makapangyarihang Diyos at nirecognize niya na ang makapangyarihang Diyos sa kanyang buhay. Ngunit, hihintayin pa po ba natin na matulad tayo sa kay King Nebuchadnezzar? Na hihintayin pa po ba natin na lumagapak at bumagsak tayo bago tayo tumawag sa makapangyarihang Diyos? So wag na po nating hintayin na tayo ay bumagsak o lumagapak. Wag na po nating hintayin na maging failure ang ating buhay. Habang may panahon ka, habang ikaw ay malakas pa, habang ikaw ay nakakarinig pa ng banal na pabalita ng makapangyarihang Diyos, matuto na po tayong tumanggap, matuto na po tayong magluwalhati sa banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. Luwalhatiin mo ang banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos hanggang ikaw ay may hininga pa. At ang pagiging humbleness, ang pagiging mapagkumbaba,
Siyempre mga kapatid, unang-una, ang dinadagdagan ng pagpapala na makapangyarihang Diyos, yung marunong sumunod sa Kanya. Pero kung ang tingin mo sa iyong sarili, mataas ka na, ano pa idadagdag sa iyo ng Diyos? Mataas ka na. Parang isang baso yan na may laman na tubig, punong-puno, pag sinalinan mo, matatapon lang, sayang. Ganon din ang blessing ng Diyos. Pag ang tingin mo sa sarili mo ay mataas na, wala ka nang kinikilala, kahit ang Panginoong Diyos ay hindi mo na nare-recognize. Kahit anong hiling mo sa Diyos, hindi ka nadadagdagan eh. Idadagdag niya na lang ang mga blessing sa mas nangangailangan kaysa sa iyo. Kasi, yung mas nangangailangan na yon, nababasa ng Diyos ang puso at diwa at isipan ng humihingi sa Kanya. Kung ano ang hihingin nito sa kataas-taasang banal na Diyos. So kaya, bago po tayo humingi sa makapangyarihang Diyos, evaluate yourself, search yourself, kung ang puso mo ay tinigbak na ng kasalanan o kung ang puso mo ba ay sumusunod sa makapangyarihang Diyos. Kasi kung hiling ka sa Diyos, gayon may gumagawa ka ng kasalanan at kasamaan, mukhang malabo sa turok ng Biblia. Sapagkat ang katugunan ng makapangyarihang Diyos, ang pagtugon ng makapangyarihang Diyos doon sa mga panalangin mo ay depende sa kadalisayan ng iyong puso. Kung paano at kung gaano mo siya niluluwalhati sa pang-araw-araw na iyong buhay. At sa iyong pagtsatsaga, dito'y may kaakibat na pag-asa. Pag-asa, una, buhay na walang hanggan. Pag-asa na kung saan ikaw ay ililigtas ng kataas-taasang banal na Diyos. So, palagian tayong umasa sa makapangyarihang Diyos. Kahit saan tayo pumaroon. Kahit mag-ibang bansa tayo o kahit saan man tayo maglakbay. Lagi po nating i-recognize ang makapangyarihang sa iyo'y naglikha. Upang tayo po ay mabigyang blessing ng makapangyarihang Diyos. Sapagkat yung mga tumatawag sa banal na pangalan ng Diyos, umaamin niya na mahina sila kaya sila may tinatawagan. Para sa aking buhay, halimbawa ako po ay mahina, siyempre alam ko ako ay mahina kaya tatawag ako sa Diyos. Kaya tatawag ako sa makapangyarihang hari ng mga hari. Sapagkat alam ko sa ganang aking sarili, ako ay mahina. At wala akong ibang asa, kundi ang kataas-taasang banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. At wala nang iba. Pero kung tingin mo nga sa sarili mo, sabi ko nga kanina, mataas na, hindi mo natatawagin ang Diyos. Manapay ikaw ay mananana lamang doon sa mga karunungan at kaalamang mong sarili na tinatawag. Marami pong babala ang Biblia tungkol sa pagiging mataas o pagkamataas na. Sabi doon siyang nag-aakalang nakatayo, mag-ingat at baka mabuhay. At ang pinakamahirap o mapanganib na gagawin ng tao ay ang ugali, pagiging mapagmataas. Yan ang dahilan kung bakit bumagsak si Satanas, maging ang mga una nating mga magulang na sina Adan at Eva, hindi na po nila nirecognize o kinilala ang makapangyarihan sa kanila ay naglikha. Kaya nagkaroon po ng failure. So wag po tayong tumulad doon sa mga kasaysayan o sa mga kaganapan na mga napag-aralan natin nagiging halimbawa sa Biblia. Kundi ba napay, kung alam mo na ang isang bagay na kasalanan, iwasan mo na. Bawal ng Diyos ang pagiging palalo o mapagmataas. Sa gayoy, pag ginawa niya yan, hindi na po siya kalulugdan ng makapangyarihang Diyos. So, importante, be humble sa isang mahusay na Kristiyano. O sabihin na natin, sa isang anak ng Diyos, kailangan pakataglayin mo ang karakter o pag-uugaling humbleness. Yun po ang isa sa mga bagay na gusto o kalooban ng makapangyarihang Diyos. The second is letter O, obedience. Ang isang mabuting Kristiyano ay sumusunod dapat sa makapangyarihang Diyos. Sa kanyang mga utos, sa kanyang mga ipinanukala, at sa kanyang mga batas at palatuntunan. Letter O, obedience. Sabi nga sa aklat ni Samuel, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa sa alinmang hain. So kapag ikaw ay naging mapagkumbaba, tinuturuan ka ng iyong puso na sumunod sa makapangyarihang Diyos.
Tinuturuan ka ng makapangyarihang Diyos. Binubulungan ka, tinuudyukan ka ng Holy Spirit na ang dapat pakataglayin ng isang individual o pakataglayin ng isang mabuting Kristiyano ay ang pagiging mapagkumbaba, at sa pamamagitan ng mapagkumbaba niyang puso, tuturuan siya ng Holy Spirit kung paano sumunod sa mga kalooban ng makapangyarihang Diyos. Importante po ang sumunod sa lahat ng mga atas sa usaping gawain pangkabanalan o usaping gawain pananampalataya. Saan mang local churches ka ipinadala ng makapangyarihang Diyos. Importante at mas mabuting sumunod ka kaysa sa sumuway ka. Sumunod ka muna bago ka sumuway. Kaya lang nangyayari sa tao sumusuway muna sinusuwag niya muna yung nag-uutos sa kanya bago siya sumunod. Kinakailangan niya munang mapahamak bago siya sumunod sa utos ng makapangyarihang Diyos. So huwag na nating hintayin na mapahamak ang ating mga buhay. Sumunod na tayo kagad sa kalooban ng makapangyarihang Diyos, sapagkat hindi naman tayo ilalagay sa kapahamakan ng Diyos kung tayo ay marunong sumunod. Walang mabuting ama na naglalagay ng daang mapanganib sa kanyang anak. So ganun din ang makapangyarihang manlilikha sa langit. Hindi po tayo lalagyan ng daang mapanganib na makapangyarihang Diyos na manlilikha sa lahat, sapagkat tayo ang kanyang mga anak. So importante po ang pagsunod, obedience. The next letter is letter P. Sabi po rito, perseverance. So kapag pala ikaw ay isang anak ng Diyos, dapat natututo kang magtiis, natututo kang magtiyaga. Magtiyaga saan? Sa usaping pangkabanalan. Sa usaping mga pawang ikanulubot ng dakilang manlilikha sa lahat. Halimbawa, uma-attend ka ng church service. Halimbawa, uma-attend ka ng mga gathering o mga pagtitipon. Sa ganun, nagtsatsaga ka. Bakit ka nagtsatsaga? Sapagkat alam mo, may pag-asa. Pagdating ng takdang araw, may pag-asa ka sa buhay na walang hanggan, na makasama ka na makapangyarihang manlilikha sa lahat. Umaasa ka na minsan pa sa iyong buhay na pagpapalain ka na makapangyarihang Diyos. So, ibig sabihin, ito pong pagtsatsaga ng isang Kristiyano ay napaka mas marapat nating pakanasahin o pakataglayin. Ito pong pagtsatsaga ng sangkakristyanuhan o ng bawat individual na may malalim o banal na pagkatakot sa makapangyarihang Diyos, dapat isinasabuhay po natin ang mga ito. Sapagkat sa pagtsatsaga niya, pagkapagtagumpayan niya lahat ng mga bagay, ang kasunod nito ay ang pagpapala sa kanyang buhay. So ibubuhos sa iyo ang mga pagpapala na galing sa makapangyarihang Diyos kung mapagtagumpayan mo na ang lahat ng hamon dito sa daigdig. So kailangan po ang isang mananampalataya o ang isang individual ay merong karakter. Una, ulitin natin una, humbleness o pagiging mapagkumbaba. Sumunod, obedience. O kailangan po siya ay sumusunod sa atas ng katungkulan na kanyang na itinawag na makapangyarihang Diyos. The third one is perseverance o pagtsatsaga. Kailangan ang isang mananampalataya ay may ugali o karakter. Siya po ay nagtsatsaga sa alinmang hamon ng panahon. Siya po ay nagtsatsaga sa usaping gawain pangkabanalan. Kaya lang ang tao kasi ganito pagkakasimba lang, gusto agad uwi. So minsan may mga tao ginagawa pang tulugan yung simbahan. Diba? So imbis doon ay magpalakasan, imbis doon ay makinig sa mga aral ng isang kamanggagawa kay Kristo, imbis pulutin niya yung mabuting aral, ang ginagawa ng mga tao, pupunta lang doon sa iba't ibang mga base sa kanilang kapakinabangan. So dapat hindi ganon ang isang Kristiyano. Sana wala ditong mga ganoon na mga Kristiyano. Ang kapakinabangan lang ang kanilang hinihintay kung sila'y pumupunta sa simbahan. So unang-una, kaya ka dapat nando doon sa simbahan to glorify God, to glorify Him, upang mabigyang kaluguran ang banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos, upang pasalamatan ang sa inyo'y naglikha, sapagkat wala ka nang ibabalik kundi pag-aawitan lang, pasasalamat lang, dahil ang Diyos ng kataas-taasan lahat na ibinigay ang lahat ng blessing sa bawat isa sa atin. So
ang pinakauli ay eternal life. So sa salitang po, may 4 kang dapat tandaan. Una, humbleness. Pangalawa, obedience. Pangatlo, perseverance. At ang panguli ay eternal life. So kapag napagtagumpayan mo yung mga bagay na ito mula sa una, yung humbleness, kung ikaw ay may karakter o mabuting karakter ng isang ganap na Kristiyano, kung ikaw ay merong pagpapakumbaba, kung ikaw ay nagpapakumbaba at sumusunod sa mga utos ng makapangyarihang Diyos at nagtsatsaga sa mga usaping pangkabanalan na itinakda ng bawat local churches, ang lahat ng iyan sa bandang dulo, ang Diyos ang magkakaloob sa iyo ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang pangako ng makapangyarihang Diyos ay ganap at totoo. Iginagawad ito sa kanyang mga anak na natuto magtiis, na natutong magtiyaga sa lahat ng hamon ng panahon. Sapagkat ang tao po ng Diyos dapat mas kumapit. Dapat mas kapitan niya ang Diyos sa oras na kung saan ay nasa panganib siya. Dapat matuto po siyang lumuluwalhati sa banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. Ang tao po ng Diyos, kahit anong hamon ng panahon, dapat hindi po siya natitinan, kundi bagkus siya po ay magpapatuloy sa ikaluluwalhati at ikararangal ng banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. So yun lamang po, at purihin po at luwalhatiin ang banal na pangalan ng makapangyarihang Diyos. Salamat po at isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah!